Ito ang matinding banat ni Cuadro Alas mga tol. Basahin po natin yung post sa kanyang page. Sabi ni Cuadro Alas, mga Pinoy na tinalo ni Monster, pero hindi mo ako kayang paluhudin. Hindi kaya ako magpapatalo sa'yo. Magkaiba kami ng mga pananaw. Ako ang boxer na ayaw ko aabot sa referee ang desisyon. Nilagay niya dyan yung larawan ni Nonito Da Flash Donaire, Marlon Tapales at si Michael Dasmariñas. Siyempre alam nyo na mga tol, TKO ang inaabot ng mga Pinoy boxer natin. Sabi pa ni Casimero, Inoue, ang gusto mo lang nakalaban, yung mga boxer na hindi iilag sa mga suntok mo. Gusto mo yung mga boxer na sinasalo lang lahat ng suntok mo. Hindi mo yan makikita sa akin. Ako yung boxer na ayaw ko magpapatama kahit gaano pa yan kahina. Aba, matindi ang banat ni Cuadro Alas. So kahit napakahina raw ang suntok ni Inoue, hindi magpapatama si Cuadro Alas. Ito nga po yung mga banat ngayon ni Casimero. Kung siya daw ang lalaban kay Inoue, hindi siya luluhod. Pero itong mga post na to ni Casimero, tingin ko pang-aasar lang to eh. Si Jason Casimero kasi ang mga nagpo-post nito. Sayang lang at hindi natin nakita na naglaban itong dalawa. Dapat noon pa kasi naglaban na ito eh. Biglang pumasok lang noon yung pandemic kaya napurnada. Kung matatandaan yung mga tol, naikasa na yan ni Sean Gibbons noon, maglalaban na sana. Pero nagkataon na may pandemic noon kaya na-postpone. Pero matutuloy pa sana yan noon. Pero sabi ni Bob Arum, magbabawas siya ng pay cut dito kay Inoue. Tinanggap ni Inoue yung pay cut. Yung first money niya, binawasan ni Bob Arum kasi nga walang audience. Pandemic noon, kung maalala nyo yung history. Tinanggap ni Inoue yung pay cut. Samantala itong kampo ni Casimero, ayon sa report, hindi tinanggap yung pay cut. Kumbaga yung naunang first money ni Casimero, babawasan pa sana yan ni Bob Arum kasi nga walang audience. Kaya doon nagka-problema mga tol, hindi na ikasa ang laban. Ngayon, nagkanya-kanyang laban si Casimero at Inoue. Doon na pumasok yung laban ni Inoue kontra Jason Moloney na mataas din ang ranking noon. Samantala si Casimero, nilabanan naman niya itong si Duke Maika. Mahabang istorya kasi yan mga tol kung nasubaybayan nyo. Pero kung ngayon ka lang nanonood ng boxing, ngayon ka lang nakikibalita, hindi mo alam yung history. Kung bakit hindi natuloy noon yung laban ni Casimero at Inoue. Ang madalas sinasabi lang, takot. Dapat alam nyo kasi yung history mga tol, kung bakit hindi na ikasa. Wala kasi sa fighter ang problema kasi parehas si Casimero at Inoue na gusto maglaban noon. Nasa promoter, nasa handler, nasa manager. Nandyan sa humahawak sa kanila ang problema, kaya hindi natuloy. Matapos ang laban ni Casimero kay Guillermo Rigondo, nagtala sila ng pinaka-worst fight. Kasi kakaunti yung binitawan nilang suntok. Kakaunti yung patama, kakaunti rin yung binitawang suntok, kaya tinaguri ang worst fight sa history. Kasi pinakamaliit na naitala sa CompuBox. Pero noong panahon na tinalo ni Casimero si Zolani Tete, tiwalang-tiwala ako doon na kaya ni Casimero si Inoue eh. Kasi kalakasan pa ni Casimero noon, talagang kondisyon ng katawan. Pero ngayon, malaki nang nagbago kay Inoue, mas nag-improve pa. May chance sana si Casimero na tumalo sa Monster ng Japan.